Sa pagtanda, ang pagpili ng tamang uri ng pagkain ay may mahalagang epekto sa kalusugan at kalidad ng buhay. Ayon sa maraming pag-aaral, ang regular na pagkain ng isda ay may kaugnayan sa mas mababang panganib ng sakit sa puso, pagbaba ng pamamaga sa katawan, at mas malusog na paggana ng utak at kalamnan. Ngunit hindi lahat ng isda ay may parehong sustansya o benepisyo. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 6 na uri ng isda na rekomendado para sa mga taong higit sa 60 taong gulang, batay sa datos at ebidensyang medikal. Ang sardinas ay isang uri ng maliliit na isda na karaniwang matatagpuan sa mga pamilihan, nakalata o sariwa. Sa kabila ng abot-kayang presyo nito, ang sardinas ay may mataas na antas ng nutrisyon na mahalaga para sa mga taong nasa edad 60 at pataas. Isa ito sa mga pinakakilalang mapagkukunan ng omega-3 fatty acids, nakilala sa kakayahang suportahan ang kalusugan ng puso, utak, at mga kasukasuan. Ayon sa isang sistematikong pagsusuri na inilathala sa Nutrients Journal noong 2020, ang mga matatandang regular na kumakain ng isda na mayaman sa omega-3, kabilang ang sardinas, ay may mas mababang panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 25%. Ang omega-3 ay tumutulong sa pagpigil ng pamumuo ng dugo, pagbaba ng triglycerides, at pagpigil sa pamamaga, napawang mga salik ng panganib para sa atake sa puso at stroke. Bukod sa omega-3, ang sardinas ay may mataas na nilalaman ng calcium at vitamin D, dalawang sustansyang mahalaga para sa pagpapanatili ng kalakasan ng mga buto. Ayon sa Journal of Gerontology Medical Sciences 2017, ang sapat na calcium at vitamin D intake ay may kaugnayan sa mas mababang insidente ng osteoporosis at bali ng buto sa matatandang higit sa 65 taong gulang. Dahil ang sardinas ay karaniwang kinakain ng buo, kabilang ang buto, ito ay nagsisilbing natural na mapagkukunan ng calcium na madaling absorben ng katawan. Sa aspeto ng kalamnan, ang sardinas ay may mataas na kalidad na protina. Ang protina ay kritikal para sa pagpigil sa sarcopenia o ang age-related muscle loss. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle 2019, ang protina mula sa seafood tulad ng sardinas ay may positibong epekto sa muscle mass preservation ng mga matatanda, lalo na kung ito ay sinusuportahan ng sapat na pisikal na aktibidad. Isa pa sa mga bentahe ng sardinas ay ang mababang antas ng mercury, kumpara sa mas malalaking isda tulad ng tuna o swordfish. Ayon sa datos mula sa U.S. Food and Drug Administration (FDA), ang sardinas ay kabilang sa mga isdang may pinakababang mercury content, kaya ligtas kainin kahit ng mga senior ng regular. Pagdating sa accessibility at praktikalidad, ang sardinas sa lata ay madalas nakapreserba sa olive oil, tomato sauce, o tubig. Inirerekomenda ang pagpili ng mga variant na may mas kaunting sodium dahil ang sobrang asin ay maaaring magpataas ng blood pressure. Mainam ding tingnan ang label ng nutrisyon upang mapanatili ang balanse ng sodium intake, lalo na sa mga may alta presyon o sakit sa bato. Sa kabuuan, ang sardinas ay isang functional food na akma sa pangangailangan ng mga senior. Ito ay nagbibigay ng healthy fats, bone-supporting minerals, at high-quality protein, habang nananatiling abot-kaya at madaling ihanda. Ang pagsasama nito sa regular na meal plan, halimbawa, 2 beses sa isang linggo, ay maaaring magbigay ng suporta sa kalusugan ng puso, buto, at kalamnan ng mga matatanda.
Ang salmon ay isa sa mga pinakakilalang uri ng isda na may mataas na nutritional value, lalo na para sa mga matatanda. Kilala ito sa pagiging mayaman sa omega-3 fatty acids, particular ang eicosapentaenoic acid EPA at docosahexaenoic acid DHA na may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng puso, utak, at mga kasukasuan. Ayon sa American Journal of Clinical Nutrition 2018, ang regular na pagkain ng salmon 2 beses kada linggo ay may positibong epekto sa cognitive performance ng mga matatanda, kabilang ang memorya at bilis ng pagproseso ng impormasyon. Bukod sa benepisyo sa utak, ang omega-3 sa salmon ay may anti-inflammatory properties. Ang chronic low-grade inflammation ay isang karaniwang problema sa mga matatanda na nauugnay sa iba't ibang kondisyon gaya ng arthritis, cardiovascular disease, at type 2 diabetes. Sa isang randomized controlled trial na inilathala sa Circulation 2019, ang mga participant na kumonsumo ng isdang mayaman sa omega-3 ay nagpakita ng mas mababang level ng C-reactive protein CRP, isang biomarker ng systemic inflammation. Isa rin sa mga taglay ng salmon ay high-quality protein na mahalaga para sa pagpapanatili ng muscle mass, lalo na sa mga edad 60 pataas na madaling makaranas ng muscle loss, sarcopenia. Ang salmon ay may tinatayang 20 to 22 grams ng protina bawat 100 gramo, na tumutulong sa muscle repair at metabolic regulation, ayon sa Journal of Nutrition, Health and Aging 2020. Ang sapat na protein intake mula sa isda ay konektado sa mas mataas na physical function score sa matatandang populasyon. Dagdag pa rito, ang salmon ay isang mahusay na mapagkukunan ng vitamin D, isang micronutrient na mahalaga para sa bone density at immune function. Ang vitamin D deficiency ay karaniwang issue sa mga matatanda, lalo na sa mga hindi madalas makalantad sa araw. Sa isang meta-analysis na isinagawa noong 2021 sa Bone Reports, napag-alamang ang sapat na vitamin D intake mula sa pagkain gaya ng salmon ay may direktang epekto sa pagbawas ng panganib ng hip fracture sa matatanda. Mayaman din ang salmon sa selenium, isang antioxidant na tumutulong sa thyroid function at tiyan cell protection. Ayon sa Nutrients Journal 2017, ang selenium ay may papel sa pag-regulate ng oxidative stress, isang mekanismo ng cellular aging na maaaring makaapekto sa kalusugan ng puso, balat, at sistema ng nerbiyos ng mga senior. Sa pagpili ng salmon, mas mainam ang wild-caught kaysa farmed kung available dahil sa mas mataas nitong omega-3 content at mas mababang antas ng saturated fat. Gayunpaman, ayon sa Harvard T.H. Chan School of Public Health, kahit ang farmed salmon ay itinuturing na ligtas at mas mainam pa rin kumpara sa pulang karne o processed meat para sa kalusugan ng puso. Mahalaga ring bigyang pansin ang paraan ng pagluluto. Inirerekomenda ang baking, steaming, o grilling kaysa deep frying upang mapanatili ang nutritional profile ng salmon at maiwasan ang sobrang taba at sodium. Sa kabuuan, ang salmon ay isang nutrient-dense na pagkain na maaring makatulong sa pagpapanatili ng kalusugan ng mga senior mula sa utak at puso hanggang sa buto at kalamnan. Ang pagsasama ng salmon sa lingguhang diet ay isang praktikal at epektibong hakbang para sa healthy aging. Ang bangus o milkfish ay kilalang isdang pambansa ng Pilipinas at isa rin sa mga isdang masustansya na mainam para sa mga taong nasa edad 60 pataas. Bukod sa pagiging masarap at madaling ihanda, ang bangus ay may mataas na nutrisyonal na halaga na maaaring makatulong sa pagpapabuti ng cardiovascular health. Muscle maintenance.
at cognitive function ng mga senior. Isa sa mga pangunahing benepisyo ng bangus ay ang taglay nitong omega-3 fatty acids, lalo na ang EPA at DHA. Ayon sa isang lokal na pagsusuri mula sa Food and Nutrition Research Institute FNRI ng Pilipinas, noong 2019, ang bangus ay kabilang sa mga isdang may kapaki-pakinabang na fatty acid profile na tumutulong sa pag-regulate ng blood pressure, pagpapababa ng bad cholesterol LDL at pagtaas ng good cholesterol HDL. Ang mga epekto ng omega-3 ay mahalaga para sa mga matatandang may kasaysayan ng hypertension at coronary artery disease. Bukod sa omega-3, ang bangus ay mayaman sa protina na tumutulong sa pagpapanatili ng muscle mass. Ang sarcopenia o ang unti-unting pagkawala ng kalamnan sa pagtanda ay isa sa mga pangunahing dahilan ng panghihina, pagbagsak, at kawalan ng kakayahang maglakad sa mga senior. Ayon sa Journal of Aging and Physical Activity 2021, ang mga matatandang may regular na protina intake mula sa seafood ay may mas mataas na muscle strength at mas mababang incidence ng physical frailty. Ang bangus din ay mayaman sa B vitamins, particular na vitamin B12 at niacin. Ang vitamin B12 ay mahalaga para sa nerve health at produksyon ng red blood cells, habang ang niacin ay tumutulong sa regulation ng cholesterol at energy metabolism. Sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Clinical Medicine 2020, ang kakulangan ng vitamin B12 ay kaugnay sa mas mataas na panganib ng cognitive decline at depression sa matatandang edad, 65 pataas. Ang regular na pagkain ng bangus ay makatutulong sa pagsuporta ng mental clarity at mood stability ng mga senior. Isa pang mahalagang aspeto ay ang selenium at phosphorus content ng bangus. Ang selenium ay isang antioxidant na sumusuporta sa immune function, habang ang phosphorus ay mahalaga para sa buto at ngipin. Ang pagsasama ng mga mineral na ito sa pang-araw-araw na diet ay makatutulong sa pagpigil ng osteoporosis at pagbagsak ng immune system, ayon sa datos mula sa European Journal of Nutrition 2018. Pagdating sa kaligtasan, ang bangus ay itinuturing na mababa sa mercury, lalo na kung ito ay pinatangkilik mula sa mga lokal na palaisdaan o aquaculture systems. Sa Seafood Watch Guidelines ng Monterey Bay Aquarium 2021, ang bangus ay isinama sa mga best choice na uri ng isda dahil sa mababang environmental impact at mercury content. Kaya ligtas itong kainin kahit regular ng mga senior. Sa praktikal na pananaw, ang bangus ay abot kaya at madaling ihanda sa maraming paraan. Inihaw, sinigang, paksiw, o daing. Mainam lamang na iwasan ang malalim na pagprito deep frying upang mapanatili ang nutritional value at maiwasan ang labis na taba o sodium. Sa kabuuan, ang bangus ay isang lokal at sustansyang opsyon para sa mga matatanda na naghahangad ng mas malusog na katawan, mas malakas na kalamnan at mas malinaw na pag-iisip. Sa pamamagitan ng pagsasama ng bangus sa regular na meal plan, makakamit ng mga senior ang balanseng nutrisyon na akma sa kanilang edad at kondisyon sa kalusugan. Ang tuna, sa parehong anyo nitong sariwa at nakalata, ay isa sa mga pinaka-accessible at kilalang uri ng isda sa buong mundo. Para sa mga senior na higit sa 60 taong gulang, ang tuna ay isang mahalagang mapagkukunan ng mahahalagang nutrisyon na sumusuporta sa kalusugan ng puso, pagpapanatili ng kalamnan, at proteksyon laban sa age-related degenerative conditions. Ang pangunahing taglay nito, high-quality protein, omega-3 fatty acids, selenium at B vitamins,
ay partikular na kapaki-pakinabang sa pagtanda. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit inirerekomenda ang tuna para sa matatanda ay dahil ito ay mayaman sa omega-3 fatty acids. Ayon sa isang pagsusuri na isinagawa ng British Journal of Nutrition 2019, ang regular na konsumo ng isdang mayaman sa omega-3 tulad ng tuna ay nakaugnay sa pagbawas ng panganib ng cognitive decline at mas mababang insidente ng Alzheimer's disease sa mga matatandang higit sa 65 taong gulang. Ang DHA at EPA na matatagpuan sa tuna ay mahalaga sa pagpapanatili ng integrity ng cell membranes sa utak, pati na rin sa pagbawas ng chronic inflammation. Ang isa pang benepisyong inaalok ng tuna ay ang mataas nitong nilalaman ng protina. Bawat 100 gramo ng lutong tuna ay may tinatayang 25-30 grams ng complete protein na may lahat ng essential amino acids na kailangan ng katawan para sa tissue repair at muscle maintenance. Ayon sa Journal of Gerontology Medical Sciences 2020, ang mga matatandang kumakain ng sapat na protina, lalo na mula sa isda, ay may mas mababang insidente ng frailty at mas mataas ang functional mobility. Ang selenium, isang antioxidant mineral na kritikal sa mga senior, ay mataas din sa tuna. Ang selenium ay tumutulong sa thyroid function, immune defense, at proteksyon laban sa oxidative stress. Sa isang cohort study mula sa American Journal of Clinical Nutrition 2017, ang mga matatandang may sapat na selenium status ay may mas mababang panganib ng cardiovascular mortality at mas mahusay na cognitive test scores. Bukod sa selenium, ang tuna ay mayaman sa vitamin B12, isang micronutrient na responsable sa produksyon ng red blood cells at sa pagpapanatili ng nerve function. Ang vitamin B12 deficiency ay karaniwan sa matatanda at maaaring humantong sa anemia, pamamanhid, at kahinaan ng memorya. Ayon sa datos ng National Institutes of Health NIH, 2022, isang 100 grain na serving ng tuna ay makatutugon sa higit 100% ng Recommended Dietary Allowance RDA para sa vitamin B12 sa matatandang edad 60 pataas. Gayunpaman, mahalagang bigyang pansin ang mercury content ng tuna. Ang ilang uri ng tuna, tulad ng albacore white tuna, ay may mas mataas na mercury level kumpara sa light tuna. Ayon sa U.S. Food and Drug Administration FDA 2021 at Environmental Protection Agency EPA, ligtas para sa mga matatanda na kumain ng hanggang 2 servings ng canned light tuna bawat linggo. Para sa albacore, mas mainam na limitahan sa 1 serving bawat linggo. Ang wastong pag-iingat ay mahalaga, lalo na sa mga may sakit sa bato o neurological disorders. Sa aspeto ng paghahanda, ang tuna ay versatile at madaling isama sa iba't ibang uri ng pagkain, salad, sandwich, pasta, o bilang ulam mismo. Inirerekomenda ang paggamit ng tuna na nasa tubig kaysa sa tuna na nasa mantika upang mapanatiling mababa ang calorie at fat content. Kung sariwa naman, mainam ang paghahanda sa pamamagitan ng grilling, baking, o steaming upang hindi madagdagan ng unhealthy fats. Sa kabuuan, ang tuna ay isang nutritionally dense na uri ng isda na may maraming benepisyo sa mga matatanda. Kapag kinain sa tamang dami at uri, ito ay maaaring makatulong sa pagsuporta sa kalusugan ng puso, utak, at kalamnan, habang nagbibigay ng sustansya na madaling i-integrate sa pang-araw-araw na diet. Ang tilapia ay isang uri ng isda na malawakang kinokonsumo sa maraming bansa, kabilang ang Pilipinas, at kilala sa pagiging abot-kaya, madaling lutuin, at may malinis na lasa. Para sa mga senior na higit sa 60 taong gulang, ang tilapia ay nag-aalok ng hanay ng nutrisyon
na mahalaga para sa muscle maintenance, cardiovascular health, at metabolic function. Basta't ito ay inihahanda sa tamang paraan. Isa sa mga pangunahing benepisyo ng tilapia ay ang mataas na protina at mababang taba nito. Ayon sa United States Department of Agriculture USDA Food Data Central 2023, bawat 100 gramo ng lutong tilapia ay naglalaman ng humigit kumulang 26 grams ng high-quality protein, ngunit halos wala itong saturated fat. Ang proteinang ito ay mahalaga sa pagpigil ng sarcopenia o ang pagkawala ng kalamnan habang tumatanda. Ayon sa Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle 2021, ang regular na protina mula sa isda ay nakakatulong sa pagpapanatili ng muscle strength at balance sa mga matatanda. Bagamat hindi kasing taas ang omega-3 fatty acid content ng tilapia kumpara sa salmon o sardinas, ito pa rin ay may makabuluhang dami ng omega-6 at omega-9 fatty acids na may papel sa enerhiya at cell membrane structure. Sa isang nutritional review mula sa Food Chemistry 2018, tinukoy na ang fatty acid profile ng tilapia ay ligtas para sa regular na konsumo ng mga matatanda. Basta't ito ay balanse sa ibang pinagkukunan ng omega-3 mula sa ibang isda. Bukod sa protina, ang tilapia ay mayaman din sa phosphorus at potassium, dalawang mineral na kritikal sa bone health at heart rhythm regulation. Ayon sa Clinical Interventions in Aging 2019, ang sapat na phosphorus ay mahalaga sa pag-maintain ng bone density, lalo na sa mga senior na may osteoporosis or risk ng hip fracture. Samantala, ang potassium ay tumutulong sa pag-regulate ng blood pressure at heart function. Ang tilapia ay nagbibigay ng mahigit 322 ml ng potassium bawat 100 gramo na makatutulong sa senior patients na may mild hypertension. Ang tilapia rin ay may taglay na vitamin B12 at niacin na parehong kritikal para sa mga matatanda. Ang vitamin B12 ay responsable sa nerve health at red blood cell formation, habang ang niacin ay tumutulong sa cholesterol regulation at metabolic energy. Ayon sa American Journal of Clinical Nutrition 2020, ang sapat na intake ng B vitamins ay kaugnay sa mas mababang panganib ng cognitive impairment sa mga edad 60 pataas. Isa rin sa mga dahilan kung bakit ang tilapia ay inirerekomenda para sa mga matatanda ay ang mababa nitong mercury content. Ayon sa U.S. Food and Drug Administration FDA at Environmental Defense Fund EDF 2021, ang tilapia ay kabilang sa mga isdang may best choice rating pagdating sa mercury safety, na nangangahulugang ligtas ito kahit kainin ng regular, kahit ng mga may kasaysayan ng kidney or liver disease. Gayunpaman, mahalagang bigyang pansin ang paraan ng paghahanda ng tilapia. Kapag pinirito sa mantika, lalo na kung paulit-ulit na ginamit ang mantika, maaring bumaba ang nutritional value at tumaas ang risk ng trans fat exposure. Mas mainam ang mga luto gaya ng steaming, grilling, baking, o paglalaga boiling upang mapanatili ang benepisyo at maiwasan ang labis na calorie at sodium intake. Sa kabuuan, ang tilapia ay isang practical at ligtas na pagpipilian para sa mga senior na naghahanap ng lean protein source na madaling lutuin at abot kaya. Sa tamang preparasyon at balanseng diet, ang tilapia ay makatutulong sa pagsuporta sa kalusugan ng kalamnan, buto, at puso, habang hindi nagbibigay ng labis na pasanin sa mga sensitibong sistema ng katawan ng mga matatanda. Ang mackerel, kilala rin sa Pilipinas bilang hasa-hasa, ay isang uri ng oily fish na may mataas na antas ng essential fatty acids, protina,
at iba pang micronutrients na kapakipakinabang para sa kalusugan ng mga senior sa mga bansang may mataas na life expectancy, gaya ng Japan at Norway. Ang mackerel ay regular na bahagi ng pagkain ng matatanda dahil sa kaugnayan nito sa heart protection, cognitive preservation, at inflammatory control. Isa sa mga pangunahing nutrisyonal na benepisyo ng mackerel ay ang mataas nitong omega-3 content. Ayon sa datos ng USDA Food Data Central 2023, bawat 100 gramo ng lutong mackerel ay naglalaman ng mahigit 2,600 minanor ng omega-3 fatty acids, isang halaga na halos kapantay o mas mataas pa kaysa sa salmon. Ayon sa isang cohort study na isinagawa sa Japan at inilathala sa European Journal of Preventive Cardiology 2019, ang regular na konsumo ng mackerel ay may kaugnayan sa mas mababang incidence ng heart failure sa matatandang higit sa 65 taong gulang. Ang omega-3 mula sa mackerel ay partikular na mahalaga para sa mga senior na may kasaysayan ng cardiovascular disease. Sa isang randomized controlled trial na inilathala sa Circulation Research 2021, ang elderly participants na kumonsumo ng oily fish tulad ng mackerel nang hindi bababa sa 2 beses sa isang linggo ay nagpakita ng mas mababang markers ng systemic inflammation at mas maayos na heart rate variability, isang indicator ng cardiovascular resilience. Bukod sa puso, ang mackerel ay kilala rin sa kontribusyon nito sa brain health at cognitive maintenance. Ang DHA, isa sa pangunahing uri ng omega-3 sa mackerel, ay isang structural component ng utak at retina. Ayon sa Journal of Alzheimer's Disease 2020, ang mga matatandang may mas mataas na dietary intake ng DHA ay may mas mabagal na cognitive decline at mas mababang panganib na magkaroon ng demensya. Ang epekto nito ay mas kapansin-pansin sa mga senior na may mild cognitive impairment sa early stages. Bukod sa fatty acids, ang mackerel ay isang mahusay na source ng coenzyme Q10-CoQ10, isang antioxidant na tumutulong sa produksyon ng cellular energy sa mitochondria. Ang CoQ10 ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng puso at kalamnan, at ito ay natural na bumababa habang tumatanda ang katawan. Sa isang review na inilathala sa Frontiers in Physiology 2021, tinukoy na ang mga matatandang may sapat na CoQ10 intake mula sa pagkain ay may mas mahusay na physical endurance at mas mababang markers ng oxidative stress. Mahalaga ring banggitin ang mataas na vitamin D at B12 content ng mackerel. Ang vitamin D ay critical sa calcium absorption at immune modulation, habang ang vitamin B12 ay mahalaga para sa nerve health at red blood cell production. Ayon sa Journal of Nutrition and Healthy Aging 2020, ang mga matatanda na may regular na intake ng isdang mayaman sa vitamin D at B12 ay may mas mababang incidence ng fractures, anemia, at peripheral neuropathy. Sa kabila ng mga benepisyo nito, ang mackerel ay may ilang species na may mataas na mercury content, gaya ng king mackerel, ngunit ang short-lived species tulad ng Atlantic at Indian mackerel hasa-hasa ay itinuturing na ligtas para sa regular na konsumo. Ayon sa FDA and EPA Guidelines 2021, ang mga species na ito ay kabilang sa mga best choices para sa mercury safety, na angkop para sa senior population. Sa paghahanda, ang mackerel ay maaaring lutuin sa pamamagitan ng pag-ihaw, pag-steam, o paggisa na may kaunting mantika. Inirerekomendang iwasan ang deep frying upang hindi madagdagan ang saturated fat content at upang mapanatili ang kalidad ng omega-3. Sa kabuuan, ang mackerel ay isang nutrient-dense oily fish
na mainam para sa mga matatanda na nais mapanatili ang kalusugan ng puso, utak, at kalamnan. Sa pamamagitan ng tamang pagpili ng species at paraan ng pagluluto, ang mackerel ay maaaring isama sa regular na meal plan bilang bahagi ng isang balanced at evidence-based diet para sa healthy aging. Sa pagtanda, ang pangangailangan ng katawan para sa tamang nutrisyon ay nagiging mas kritikal. Tulad ng ating natalakay, ang 6 na uri ng isda sardinas, salmon, bangus, tuna, tilapia, at mackerel ay pawang may taglay na mahahalagang nutrisyon na direktang tumutulong sa pagpapababa ng panganib ng sakit sa puso, pagkasira ng buto at kalamnan, at pagkawala ng mental function. Ang pagsasama ng mga isdang ito sa regular na meal plan ay isang konkretong hakbang tungo sa mas malusog at mas aktibong pagtanda. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang epekto ng pagkain sa kalusugan ay nakasalalay din sa kabuuang lifestyle, kabilang ang pisikal na aktibidad, sapat na tulog, at tamang pangangalaga sa chronic conditions. Kung may kasalukuyang iniinom na gamot o kondisyon sa bato, atay, o puso, mainam na kumonsulta muna sa inyong doktor bago gumawa ng malalaking pagbabago sa diet. Kung nakatulong sa iyo ang impormasyong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa aming channel, at i-share ito sa mga mahal mong seniors. I-comment mo rin kung alin sa 6 na isdang ito ang madalas mong kainin. Marami pa kaming ilalabas na video para sa kalusugan ng mga matatanda, kaya siguraduhing naka-on ang notification bell para hindi ka mahuli